Now, linawin ko po, mahalaga po kasi, kung kami po ang mga nag-aaral ng Bible, mahalaga po na ipaalam namin anong proseso, anong pamamaraan, yung pag-aaral na ginagawa namin, bakit kami nag-a-arrive sa ganong conclusion. So ngayon, tandaan niyo po, tayo bilang mga nagbabasa ng Bible, binabasa at inuunawa natin ang Biblia base sa kung anong proseso yung gagamitin natin. Yung mga naniniwala po sa believe only. Ulitin ko ha. Yung mga naniniwala po sa believe only, sila po ay umaamin at publiko nilang sinasabi na yung kanilang pamamaraan ng paglalagay ng pangunawa sa mga salita, bokabularyo na nababasa nila sa Biblia, tinatawag po nila itong plain text interpretation. Okay, so sa ganung paraan, naunawaan na natin yung salitang plain text interpretation. Iyan po ay layman's term. Layman's term dahil yung technical term na ginagamit naman if you are studying a linguistic study. Kasi iba-iba po yung language. Under a language study o linguistic study, ang tawag po sa plain text ay semantic interpretation. So ano po yung meaning ng semantic at ano po ang plain text? Pag sinabi ho nating plain text, kung anong salita ang nabasa mo, yun mo siyang uunawain. Sa makatuwid, dahil dito, sa Romans chapter 11 verse 6, using a plain text interpretation, ang sinabi, if by grace, you need to define grace the way the dictionary defined it. Kaya ang sabi nila, hindi sila gumagamit ng Greek and Hebrew. Gumagamit lang sila ng dictionary. Nakinapanood niyo yan? Alam ko kung sino nakapanood sa inyo nun. Pero aminado po ang mga X-Men na ang ginagamit nila dictionary. And that is true if you are using a plain text. Kasi po, pag sinabi nating plain text at pag sinabi nating semantic, kung ano yung meaning ng word na nabasa mo ayon sa sinasabi ng meaning ng dictionary, ang tawag po dyan semantic interpretation. Or, in a layman's term, plain text interpretation. So, i-define nila, ipukonsultahin nila ang dictionary, ano ba meaning ng grace? Hindi nila, wala silang pakialam kung ano ang meaning ng Bible. Ang kanila kung ano ang meaning ng dictionary. So, dito, dahil dictionary yung kinukonsult nila, dictionary ang magbibigay ng kahulugan sa kanila. Tandaan po natin, ang dictionary is human understanding of the term in a plain text meaning. Okay. Ngayon, nakasulat din po naman dito sa Romans 11:6. If it is, then is it no more of works. Now ngayon, dahil nakasulat yung works, in a plain text understanding, in a plain text interpretation, titingnan mo ngayon kung ano ang meaning ng word sa dictionary. Kasi siya ang magbibigay sa inyo ng kahulugan. At kung ano ang kahulugan na ginamit ng dictionary sa plain text interpretation, iyan naman yung i-apply mo para ipaliwanag ang Biblia. So dito, ang supporting book ay dictionary. Okay.
Yun yung sinasabi natin na plain text or semantic in a technical term. Nakukuha niyo ba ako? Semantic, kapag technical, ang layman's plain text. Pero kapag plain text, kung anong salita ang ginamit sa English, ang konsultahin mo, dictionary. Kasi yan ang magbibigay sa iyo ng kahulugan at meaning. Okay. Ngayon, dahil binanggit ang grace at binanggit ang works at nag-contrast yung dalawa. Sabi rito, and if by grace, then it is no more of works. Colon. Otherwise, grace is no more grace. Kapag daw sa work, huwag mong tawaging grace. Kung nasave ka sa work. Kung nasave ka sa grace, hindi ka dapat nasave sa work. Kasi magka-contra po silang dalawa. Okay. At ang nagbigay ng meaning sa plain text interpretation, dictionary. Okay. Ngayon, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Okay. Ngayon, bago ko ibigay dahil sa kanila, under the plain text interpretation, yung salitang work ay lahat ng gagawin mo is considered work. Under the plain text interpretation, being supplied by the dictionary as the meaning of work. Everything na gagawin mo is work. Now, iba naman po ang meaning ng science ng work. Kasi sa dictionary, lahat ng aksyon na gagawin mo, work. Pero, Pastor, may ibang meaning ba ang science at pwede ba nating i-apply sa biblical interpretation? Iba po. Halimbawa po, yung pader na yan, in a scientific perspective, tinutulak mo yung pader. So you are exerting an effort to move the wall. Pero not even a shake, hindi siya nag-shake. Meaning, hindi ka nag-work. Kasi walang nag-move. Kung pinus mo yung pader at nag-move siya kahit 1 millimeter, nag-work ka. Kasi nag-exert ka ng effort, nag-move yung wall ng 1 millimeter, then that is considered work. Iba naman si dictionary. Si dictionary, kahit hindi siya nag-move yung wall, pero nag-exert ka ng effort, nag-work ka. Kasi ikaw yung nag-exert ng effort, pero wala kang na-accomplish. O, magkaiba yung dictionary dahil under the plain text interpretation, dahil dinidefine sila ng dictionary, so sa kanila, lahat ng gagawin mo na ikaw yung gumagawa, that is considered work. Okay? So yun yung plain text. Ngayon, dahil nag-contrast yung dalawa mga kapatid, tama po ba na ang gagamitin natin plain text? Then we need to be guided by the Bible in our Bible interpretation. Ngayon, tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Hindi tayo maaari gumawa ng isang paliwanag nang hindi ito sinusuportahan ng Bible. Pero sa ngayon, ang sabi ng Bible ay ito. Sa aklat po mga kapatid ng 2 Peter chapter 1 verse 20. Bago tayo magbigay ng interpretation at bago nating sabihin na mali ang plain text interpretation o anong interpretasyon ang gagamitin natin, kailangan may Bible basis muna tayo. Ano ang Bible basis sa pagpapaliwanag ng Bible? Ano yung first law that you need to apply? Ang sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 1 verse 2 ay ganito. Knowing this first. Bakit first?
Anong dapat malaman ito? That no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Okay. So dito, maliwanag. Ang plain text interpretation ay tumonsulta po sa dictionary. Pero ang sabi ng Bible, knowing this first, that no prophecy in the Scripture, of any private interpretation. So nilinaw po ng 2 Peter chapter 1 verse 20, walang private interpretation. Hindi tayo pwedeng magpaliwanag ng anumang talata ng Biblia sa kung anong paliwanag lang ang gusto natin. Dahil po naisulat ang 2 Peter 1:20, ito po ay nagbigay na sa atin ng isang katotohanan na ang Biblia ay may tinatawag na intended meaning. Any interpretation outside of the intended meaning of the Bible is considered private interpretation. Now, let me say this again. Any meaning, any understanding of the terms, texts, and verses outside the intended meaning of the Bible is considered private interpretation and can fall to another gospel. Nasabi ni Apostle Paul, hindi namin itinuro sa inyo. So since na ang 2 Peter chapter 1 verse 20 ay nakasulat po sa Bible na nagsasabi sa atin ng buong linaw na walang private interpretation ang Bible, so ang bawat salita, ang bawat talata should be explained base sa kung ano ang intensyon ng Biblia. So ngayon, tama po bang gumamit tayo ng plain text or under the linguistic study as semantic understanding? Wrong. Why? Because ang unang-unang tanong na itatanong natin, ano ang works na sinasabi ng Romans chapter 11 verse 6? That is the first question. You need to understand the whole Bible. What is the word mentioned in Romans chapter 11 verse 6 before we can continue in our explanation? Ang tinutukoy ba ng Romans chapter 11 verse 6 ay general meaning na lahat ng gagawin mo ay works. Ang panalangin, works po yan under the general meaning. Ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ay works po yan under the general meaning. Anything na ikaw ang gagawa, it is considered work under the definition of the dictionary. But the main question is, yan ba ang sinasabi ng Bible na meaning ng word sa Romans chapter 11 verse 6? So in that case, we need to understand the totality of the Bible. We need to understand the continuity of the Bible. We need to understand the intended meaning of the Bible. Now, dahil kinontrast ang grace
sa work. Now, ano po ang kakampi ng grace? Let me ask you this para meron tayong interaction. Ano ang kakampi ng grace? No, iba pa yun. Sa ano? Sa grace, yung kakampi niya, laging magkasama yan, hindi pwedeng mawala yung isa. Faith. Ephesians 2:8. Para makita natin, kasi kagamit tayo ng continuity, o tayong mag-jump into conclusion na mali naman ang plain text. Baka naman tama yung general meaning ng word. So, kinakailangan, bago mo sabihin na yung tinutukoy ng Romans chapter 11, verse 6, the word, must be applied the meaning of the dictionary. Ang problema, maliwanag, ang 2 Peter, that the Bible has no private interpretation. So ngayon, kailangan natin itanong ano ang word na sinasabi ng Bible sa Romans chapter 11, verse 6. So, kailangan maging matatag tayo. O puntahan natin ng Ephesians 2:8. Kasi ang binanggit sa Romans 11:6, grace, tama? Para ang grace ay makita mo ano yung unang kailangan, kung matanggap mo, ano ang unang kailangan mo? Faith. O, bakit mo kailangan i-establish sa ganon? Wala po kasi ang faith sa mercy. Ang faith nasa grace. So, ang truth is, kung nasa saan si faith, naroroon si grace. Nakuha niya? Wala pong grace, wala pong faith sa word. Ang faith nasa grace. Kaya kung ililay down ng ganitong foundation, para makita ninyo, anong sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8? For by grace are ye saved through faith. O, establish yan. Kung nasaan si grace, naroon si faith. Kung nasaan si faith, naroon si grace. Hindi ho yan mag-asawa. Iba ho yung mag-asawa. Magkasama. Kasi, ibibigay sa iyo ang grace through faith. Ngayon, na-establish po natin na yung grace at yung faith magkasama. So, dapat makita natin sa Bible anong word ang kinokontrast ni grace o anong word ang kinokontrast ni faith. Kasi hindi ho mapupunta sa iyo ang grace nang walang faith. Okay. So, maliwanag. Hindi ko pa po iniisang tabi yung paliwanag ng plain text interpretation using a general meaning of the term word, getting the definition from the dictionary because they are using a semantic explanation. Purely, pag sinabing semantic at sinabing plain text, hanapin mo sa dictionary ang meaning. Wala ka nang pakialam kung anong intensyon nung nagsalita. Wala ka nang pakialam bakit niya ginamit yan. Anong meaning ang gusto niyang sabihin. Ang mahalaga, ang meaning na ibinigay ng dictionary, yan na gamitin mo. Kasi plain text tayo. Kung mali mo yan at baliktad mo yan sa intensyon ng paggamit ng Bible, labas na kami dyan mahalaga ang sinabi ng dictionary, lahat ng word, lahat ng gagawin mo considered word. So, para ka maligtas, para ka magkabiyaya, huwag kang manalangin kasi word yan. Para ka magkabiyaya, huwag kang mag-accept kasi word yan. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 11, verse 6. Ang sabi ko ngayon, maliwanag ang Timothy 1:20 na walang private interpretation ng Bible. Ang sabi ng Bible, na mayroon siyang intended meaning. So, wag natin itanong kay dictionary, itanong natin sa Bible.
Ano po ba ang word na sinasabi ng Bible sa Romans chapter 11, verse 6? O, in-establish ko, para makita natin yung law of continuity, in-establish ko na yung faith at ang grace, laging magkasama yan. Hindi ka pwedeng mabigyan ng grace na wala yung faith. So, lagi sila magkasama. So, ngayon, through that, i-establish natin yung intended meaning ng Bible sa paggamit niya ng salitang word sa Romans chapter 11, verse 6. Okay. Simulan natin. Romans chapter 9, verse 32. Romans chapter 9, verse 20. Verse 32. Wherefore, because they sought it not by faith, but it were as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. Sabi kasi hindi nyo hinanap ang biyaya sa pananampalataya. Hinanap nyo ang biyaya sa pagsunod sa kautusan. Na ang tinutukoy pong kautusan ay ang the law given by God in the Mount Sinai, which is known as the Ten Commandments. Okay. Galatians chapter 3, verse 2. Now, ang ini-establish po natin, since walang private interpretation ang Bible, kailangan ma-establish natin anong words ang binabanggit ng Romans chapter 11, verse 6. Ang sabi ng mga plain text interpretation, using semantic meaning, kumonsulta sa dictionary, ginamit nila ang meaning ng dictionary. Ang binigay ng dictionary, general meaning. Lahat works. So dahil lahat works, so sinama nila yung prayer sa work na sinasabi ng Romans 11:6. Sinama nila yung pagtanggap kay Kristo as word na sinasabi ng Romans 11:6. Kasi gumamit sila ng plain text, nag-arrive sila sa general meaning. Ang sabi ng 1 Peter 1:20, no private interpretation. May sariling intention ang Biblia sa paggamit niya ng mga terminolohiya. So ngayon, hinahanap natin, sineset aside muna natin ang plain text interpretation. Hindi ko sinasabing mali, hindi ko sinasabing tama. Ang tinatanong ko ngayon, anong words ang sinasabi ng Romans 11:6? Yan ba ay general meaning o particular meaning? Binanggit ng Galatians chapter 3, verse 2. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. The hearing of faith. Naroroon po si grace. Grace is contrast with the works in Romans chapter 11, verse 6. And the Bible is trying to establish the word mentions in Romans 11:6. What is that word? And the Bible is trying to tell us na yung word na kinokontrast sa grace is not the word in general meaning, but the word in particular meaning, which is the word of the law. Tuloy natin. Galatians chapter 3, verse 5. He therefore that ministered to you the Spirit. Okay, what is the Spirit?
Yan yung Romans chapter 8, verse 2. Yan yung grace of God. Okay? Tuloy natin. And worketh miracles among you. Doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Okay, ano yung hearing of faith? Romans chapter 10, verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Tinatanong sila, ito ba ay ginagawa sa pagsunod sa kautusan or works o sa pakikinig ng salita ng pananampalataya? So, laging nakakontrast ang works of the law sa faith. So, nung kinontrast ang works sa grace, hindi po sinasabi ng Bible ang general meaning of the word law, works. Bagkus ang sinasabi ng Bible ay yung particular meaning which is the works of the law. Galatians chapter 3 verse 10. For as many as of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Now listen, yung book of the law, that is the Old Testament Mosaic law. Na yung pag sinunod mo sila, doon ka maliligtas. Okay. Para maintindihan nyo ngayon, pansinin po ninyo sa Romans chapter 11, reading from verse 1, Israel ang pinag-uusapan. Balikan nyo po. Dito nyo makikita na yung mga aral ng X-Man at believe only mga kapatid, purely kasinungalingan. If that is intentional, na talagang nandadaya sila, or a byproduct of the biblical ignorance of the truth. Hindi talaga nila naiintindihan. Bakit? Yun ang nakakatakot. Tinuturoan ka ng mas may walang alam sa'yo. Parang ang kwento nila, alam mo kung ano, ganito. Yung bang may dumating sa sabong, nagsabong. Di ba, no? May dumating, ang dala-dala ako. Aba, siyempre, nagugulat ka, kakaiba to. Aba, lahat may dalang manok. Pero itong kaisang-isa nito, ang dala pato. Pero dahil kakaiba siya, sasabihin mo, ito'y siraulo, ito'y baliw, ito'y mangmaw, ito'y walang alam sa sabong. Bakit? Ay, hamakin mo ang dala-dala'y pato. Well, hindi po ako nagulat doon sa may dalang pato. Kung ang tawag mo sa may dalang pato ay baliw, ang tawag mo sa may dalang pato ay mangmang, ang tawag mo sa may dalang pato ay walang alam, anong tawag mo doon sa pumusta sa pato? Ha? X-Men. Nagulat ka na! Sabong ka, bakit pato dala mo? O, di ba? Kasabihin ko, bobo yan. Di ba rin sa sabong yan? Oo! Huwag mong sisihin yan. Ang sisihin mo, bakit may pumusta? Di ba? Yung pumunta ka sa church, na talagang ilang taon na Kristiyano yung pastor, di ba? Mayabang na sa social media. Yung talagang pag tumatayo, siya yung magaling. Napaniwala pa nung may dalang pato, kumusta? Anong matatawag mo? Dahil nakakalbo ka talaga pag ganun. Ha? Paatras. Hindi ka. Talagang iiwala ka ng miyembro mo. Anong isipin ng miyembro mo? Pastor, sabong
bugto, pato yung dala niyan. Di ba dapat sama-sama tayong magsabi, Pastor, sira ulo yan. Bakit mo ang turo niyo, huwag ka nang mag-pray, huwag ka nang manampalataya, huwag ka nang magsisi. Ilang taon mo nang tinuturo yan. Di ba? Tapos sasabihin din na work yan, may dalang pato. Pastor, yung pinakamasakit, kumusta ka sa pato? Di nag-alisa ng miyembro. Diba? Kahit ako miyembro, aalis yung may bakit. Tignan mo. Baliw na nga tingin ko sa may dalang pato. Anong tawag ko doon sa pastor ko na pumunta sa may pato? Nakuha niya? So, wag mong sisihin kung mag-alisa ng miyembro mo. Kasi bakit? Okay. Ngayon, eto ngayon ang sabi ng Bible. Balikan natin. Okay? Sa aklat po ng Galatians 2:16. Galatians chapter 2, verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Every time you mention the word work, or worketh not, laging works of the law po yan. Hindi po yan works in general meaning. Okay. But by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So, maliwanag na ang Romans chapter 11, verse 6, hindi po yan works in general meaning. Kaya kapag ginamit ng isang pastor na nagtuturo at nagpapaliwanag ng Bible ang plain text interpretation at hindi niya ginamit ang intended meaning ng Bible, siya po ay nagtuturo ng another gospel. Siya po ay nagpapaliwanag ng private interpretation. Because every word, every chapter, every verses of the Bible has the intended meaning. You must, by all means, get your explanation sa Biblia, hindi sa dictionary.